Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapanalig at ako po inyong kapanalig Goy Lopez ang kumpare nyo sa Balat ng Radyo. Happy Saturday po sa ating lahat at syempre kasama ko rin po ang aking partner ngayong hapon, Camille. Yes, magandang hapon na pare ko. Ayan, naririnig mo ba ako dyan sa studio? Yes, malinaw na malinaw. Ayan, magandang hapon din po sa ating mga kapanalig na nakikinig. Muli ako po ang inyong lingkod. Ako po si Camille Mongcal de la Cruz. Ayan, happy Saturday po. Today is September 23, 2023. Kamusta ka po kapanalig? At sana po nasa mabuti ka ngayong kalagayan kagaya ng aming laging sinasabi rito sa programa. At kamusta po pala ngayong araw po ay maulan? Kamusta po ang inyong mga lugar dyan? Kamusta ka dyan, Ate Camille? Eto okay naman, buti nga at medyo humina-hina na ang ulan dahil kanina ay talaga naman napakalakas kaya sa ating mga kapanalig dyan, naku, doble ingat po kung wala naman po kayong gagawin sa labas, naku, magstay na lang po muna tayo sa ating mga tahanan dahil pare ko at mga kapanalig, naku, maraming banta ngayon sa ating kapaligiran, lalo na ang kakabalita pa lang na smog, Yes, kaya sa mga kapanalig po natin, mag-iingat po tayo at wag pong kalimutan na mag-face mask paglalabas po ng inyong tahanan. At Ate Camille, nako, alam mo, mga kapanalig, Ate Camille, maganda po ang pinag-usapan natin last Saturday at ang guest po natin, walang iba kundi si Reverend Father Erwin de la Cruz at ang ating topic po ay bukasyon bilang pare. Kung ikaw kapanalig ay hindi po nakapanood or na-miss mo ang Saturday edition na yon, maaari niyo pong panood sa ating YouTube channel Kapanalig Community para makilala nyo rin po at makilala ng gusto si Reverend Father Erwin de la Cruz. At syempre mamaya po, maganda po rin po ang pag-uusapan natin ngayong hapon sa ating programa. Ang pag-uusapan po natin ay pagmamalasakit sa kapwa. At sa pagbabalik po ng ating programa, ipapakilala po natin ang ating special guest. At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig or kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa Balat ng Radyo, Pare Koy, at your service. At syempre kasama rin po ang ating partner live via Zoom. Yes, magandang hapon mga kapanalig. Ako po, si Camille Mongcal de la Cruz. Ayan. At syempre Pare Koy, upang ganap na umpisahan ng ating programa, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyong pagbalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Psalm chapter 27 verse 5. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me high upon a rock. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At eto na nga para mag-umpisa ang ating programa. At eto na, Ate Camille, kamusta ang iyong hapon ngayong araw? Oo, medyo okay naman ako dito, medyo nangangapa dahil tayo ay naka-live via Zoom. Pero ayun nga, gaya nga ng sinabi natin kanina, Pare Koy, naway mag-ingat ang ating mga kapanalig ngayong araw. At stay put na lang muna sa kanilang mga tahanan at makinig sa ating kwentuhan ngayong hapon. At syempre, wag na po natin patagalin mga kapanalig at Ate Camille, ipakilala na po natin ang ating guest ngayong hapon, Catechist and Lector Commentator from Diocesan Shrine, Santa Maria Magdalene, Kawit, Cavite. Please welcome Kapanalig Josephine Nazaire. Hi, Sister Josephine. Magandang hapon po, Sister. Ayan, habang kinokonek natin si Sister Josephine, ayan, Ate Camille, ano ba ang masarap na merienda ngayong hapon? Ay, oo. Siguro sa akin, medyo American, tayo ngayon. American food. Sa akin siguro donut. Ay, wow, grabe naman yung American food.
Oo. Siguro sa akin Kasi sa Pilipino kasi pare ko, parang ang katumbas ng donut ay ensaymada. oo. Actually, yan pala yung sasabihin ko, Ate Camille eh. Ensaymada naman ang akin. Sasamahan natin ng kape pa din. Kasi masarap magkape ngayon lalo na at maulan no? Tapos habang mainit, Tama. nakatunganga ka dyan sa gilid. Nakatulala. Ayan. Ayan, habang kinukonekta pa po natin si Sister Josephine. Ayan, antayin lang po natin. Ganyan po tayo mga kapanig. Live na live po tayo. Pero Ate Camille, ano nga ba ang iyong pinagkakabalahan ngayong hapon at bakit wala ka ngayon dito sa studio? Ayan, ako po, may importanteng kailangang asikasuhin. Pero syempre, dahil tayo ay may programa ngayong hapon, and talagang pinilit nating makarating pa rin kahit via Zoom lamang. Oo. Pero pare ko ito balita ko ay maraming mga kapanalig ang nag-aabang sa Kapanalig Day. Yes. Sa ating October 7, ano? Eto sa mga kapanalig po na hindi pa po nakakaalam, ang ating Kapanalig Day po ay nilipat na po. Bali, araw lang naman pero first Saturday of the month na po ang ating Kapanalig Day. Ito po ay, ang oras po nito ay alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Kaya naman po magkita-kita po tayo sa Saturday dahil maganda po ang ating pag-uusapan. Ayan, talaga namang kaabang-abang yan, ano, pare koy. At ayan, andyan na ata si sister. Ayan. Hi, sige. Sister Josephine. Hello po! Ayun. Ayan. Magandang hapon! Ayan, magandang hapon, Sister Josephine. Napakaganda ng boses si Sister Josephine. Napaka-energetic. Hello po! Nagluloko kasi itong aming wifi. Andito kasi ako sa taas ng bahay. Kamusta po kayo? Okay naman po. Ikaw, Sister Josephine, kamusta po? Okay lang po. Nakapag-serve kaninang umaga as lector commentator. Tapos namalengke. Tapos nagdinala ko yung apo ko sa doktor. Mga ubo sila. May itong isa kasi medyo nagsusuka sa sobrang ubo. Kaya dinala ko na sa doktor. Oh, sana po nasa... Talaga namang busy po pala kayo ngayon araw, sister, ano? Buti na lang po ay... everyday. Buti po ay naisingit nyo kami sa inyong oras. Buti nga tumawag nakaidlip po ako Sabi ko, aantayin ko, hindi ako nagpa-alarm. Tumawag si Ma'am Erica. Ganun. Buti lang naka-loudspeaker ka, sister, no? Kasi narinig mo yung tawag. Yung radyo ko, yung Radio Veritas ko from 8 p.m. onwards hanggang madaling araw, hanggang bago ako magsimpa ng kabukas. Ganyan talaga pag mga certified kapanalig na hindi nagpapatay ng radyo o hindi nag-o-off. Talagang... Kaya lang, sa araw kaya lang, hindi ko masyado mapakinggan kasi ako naman busy maghapon. Yun. Maghapong naka-on ang radyo. Opo. Sister Josephine, bago tayo mag-umpisa, meron ka po bang gustong batiin, mga kasamahan sa parokya? Ewan ko kung nakikinig ngayon yung aming secretary sa Paris, si Janet. Tsaka yung iba kong mga sila, Chris, yung aming sa choir leader. Yun lang. Alam ko baka wala sila ngayon, baka tulog. Okay lang. Tsaka lahat to nandyan sa may Radio Veritas program. Okay. Ito Salamat. po, Sister Josephine, upang umpisahan po ang ating kwentuhan ngayong hapon, ilang taon na po ba kayo bilang isang kapanalig member? Parang 11 years o 12 years kasi nagkaroon ako ng ID 2013 nung pumunta na ako dyan. Pero nakikinig na ako dati dyan kasi nakapunta na ako dyan dati rin ako nakahingi ng tulong dyan. Kaya nag-promise ako pag ako'y nakaluwag-luwag mag-aabot din ako ng tulong. Bali, ikaw naman po yung magbibigay ng tulong. Parang 11 years na. Sister Josephine, sa kabila po ng ng tagal niyo po ng pagiging isang kapanalig member, ito po, kayo po yung nagtatrabaho, aktibo po sa simbahan. Sa kabila po ng inyong trabaho at pagiging aktibo, aktibo po rin po kayo sa sister, sa gawaing simbahan niyo po.
Opo naman. Napaglalaanan nyo pa rin po ng ng araw. Nagagawa ko pa rin yun. Tapos ngayon, resume na naman kami ng pagtuturo as catechist. Tuesday, Wednesday ako ngayon nagtuturo. Tapos, as much as possible, sa umaga, sumisimba ako bago magturo. Kaya lang, pag Tuesday ngayon, andyan na yung mga apo ko. Kailangan 6:15 makaalis na kami. Ang misa namin 6:30. Kaya parang si Lord ang gumagawa ng paraan para ako'y makasimba. Amen. Nagagawa ko naman ang tuwing Sabado ako serve as lector commentator. Sunday naman ng alas 6. Ako naman coordinator naman ako ng charismatic group. May prayer meeting kami. Pagkatapos 4:30 mass, sama din ako sa mga lingkod kabataan kasi meron kaming mga kabataan na junior lector commentator. Kami naman, dalawa kami nagsusupervise. So, madalas, ngayon, mga 5:30 or 6 ba na uli ako. Anticipated yon kasi parang iba, hindi ako makapag-concentrate pag in-observe ko sila. Minsan may konting stress kasi 4:30 ang mass. Minsan si Father, 4:20, nagsisimula ng magmisa. Babasahin mo pa yung mga pamisa. So, ang mangyayari, minsan, muna ako as, commentator. Kailangan basahin mo na yung mga pamisa. Tapos dadating yung mga bata naming mga lector commentator. Nakakatuwa silang nagbabasa. Gaano na po kayo katagal na aktibo po sa parish niyo po, sister? As lector commentator since 2011. So 22 years na. As katikista naman since 2015, except nung tayo nag-COVID, nag-pandemic. Pero yung sa charismatic tsaka nag-online naman kami noon every Sunday. Yun, tuloy-tuloy pa rin kahit may pandemic. Lalong umano. Kaya lang ang daming medyo nawala nabawas. Marami rin pong nabawasan din sa Noon Noon kasi kaya hindi ako makapasok. Nakapasok ako as apostolado. Our Lady of Lourdes noon kasi ang hirap maging yung dalawang course kasi ako, kumadrona. Ang kumadrona, minsan madalas ang tawag sa iyo mga midnight o kaya early morning. Doon manganganak, kaya hindi ako pwedeng makipag-commit pa sa church talaga ng ganon. Yun. Ito po, ito po, bilang isang ina, kamusta naman po ang inyong relasyon sa inyong mga anak? Okay naman, kaya lang napakahirap kasi actually yung isa lang may 25% na blood relation. Puro mga adopted ko Ayun. Kaya hindi ako nito ng pahin, naiiyak tuloy ako. Tuloy-tuloy pa rin ang prayer. Tsaka yung bunso ko, pinakabunso, tsaka yung isa, napakababait. Very thoughtful. Yung isa, yung bunso, kagagraduate lang. Hindi nga namin mahanap pa yung mother niya. Kaya minsan sabi ko, para rin yun. Salamat, nakakasurvive naman ako. Ayan, okay. Mga kapanalig, mamaya babalikan po natin si Sister Josephine para magtuloy-tuloy po ang ating mga katanungan sa pagbabalik po yan ng ating programa. Ayan, at muli po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig Art. Kasama niyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng Radyo Pare Koy at your service. Gusto ko lang po palang batian bago po natin tawagin nating special guest. Magandang hapon po pala sa ating mga kapanalig na nakatutok po at nanonood sa ating Veritas TV Sky Cable Channel 211 sa ating YouTube channel. YouTube channel Veritas PH or Veritas PH live streaming. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga kapanalig po na nakatutok sa kanilang mga talapihitan. Ayan. Ate Camille. Magandang hapon din mga kapanalig sa ating mga
listeners and viewers via Facebook Live ng DZRV846. At magandang hapon po kay Sister Carmelita Manalo at kay Brother Hilario Chan. Ayan, makatutok sa ating Facebook Live. Okay, ayan na mga kapanalig. Medyo naging maramdamin lang si Sister Josephine, no, sa kanyang pagbabahagi kanina, no. At tawagin natin si Sister Josephine. Sister Josephine? Ayan, pasensya na po si Seth. Medyo napaiyak po namin kayo. Kayo ay answer na. Okay lang ho. Okay So po, lang. Josephine, nabanggit ninyo na kayo po ay may 4 na adoptive child. Ako po, Kwento po sa amin kung paano kayo kilala, paano po kayo nagkakilala. okay, oo. Yung isa, kasi yung husband ko ngayon, pang second husband ko, yung una, panganay na anak ng hipag ko. Neighbor namin sila, nandun, nakatira doon, sa may in-between may puno pa, pati likod ko, pinakita ko sa inyo. Yung bata, kasi, nakikita ng asawa ko, laging pinapalo. Mabait sa bata ang asawa ko, mahilig sa bata. Kasi kami, kwento ko lang, 11 years ako sa Saudi. Kinasal kami 1985, 27 years old ako. Kaya ako nag-stop kasi hindi ako magkaanak noon ng 45 days, hindi na ako nabubuntis. At saka sabi ko, binigay na ni Lord lahat ng answered prayers na ako. So, siguro it's about time. Tama-tama naman, dumating ako dito, nagkagera naman sa yung Kuwait at saka Iraq. So, daanan din yun ng Saudi, nasa border kami. Kaya, parang on time ang pag-resign ko noon. Di nung nandito na ako, sabi niya sa amin, Mami, pwede bang din ako tumigil sa inyo? So, pumayag kami. Dito na siya sa amin tumigil hanggang dumating yung time na hindi na siya, nung namatay yung lolo nila, natatakot na siyang matulog sa sariling kwarto. Yun. So, sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Magigising siya tapos hating gabi, lilipat doon sa mga pinsan niya. Sabi ko, ipauwi na lang doon sa mother niya. Total, nasa likuran lang namin. Wala din, dito rin natutulog sa lolo niya, sa bahay ng lolo. Katapos yung pangalawa, pero ganun pa rin ang namin, ang relationship, mami, daddy, ganun. Yung pangalawa naman, babae, she is supposed to be, i-abort. Nakakalungkot sa kanya. Kaya siguro ngayon parang meron pa sa isip niya. Kasi nalaman niya. Sabi ng nanay ko kasi taga Valenzuela na kami noon dati. Sabi niya, i-abort mo yan, walang anak ako. Ibigay na raw sa akin. So, pinalagaan ko doon sa Valenzuela. Nung mga anak, after 2 months, kinuha ko na. Nilipat na namin sa pangalan namin. Late registration. Kaibigan ko naman yung midwife na nagpaanak doon. Yun yung babae lang. Yung pangatlo, anak ng pasyente ko kasi may clinic akong dati maliit dito sa bahay namin. Nagkiklinik ako, may check up, may nanganganak, kung dito abutin sa amin. Tapos, yung siya daw papatayin ng tatay niya pag nalaamang nabuntis siya. So, wala naman akong magawa. Hinanap ko ng mag-aampon. Ayaw nila kasi gusto nila babae, lumabas lalaki. Sabi ko, paano na lang to? Sabi ko, gano'n. Umuwi ako ng Valenzuela, sabi ng nanay ko, doon sa pinsan kong isa, kasi nakunan, after na makunan, hindi rin nagkaanak. Di pumayag yung pinsan kong lalaki. Eto na, nung mga anak na, ayaw naman na kasi hindi pa raw siya nag-retired. Nung makita ng tatay ko yung bata, kasi alam niyo, sa totoo lang, naging kapos din ako nun eh. Binigyan ako ng tatay ko ng 3,000. Binigyan ako ng 500 ng kapatid ko. Alagaan yun na yung bata, sabi sa akin ng tatay ko. Uwi na naman kami dito sa Kawit.
dispiras ng bagong taon. Tuwan-tuwa naman yung asawa ko kasi pagkakakit ng bata, parang si Anderson, yun. Tapos yung pinakahuli, yun nga, ang kumuha doon, yung anak ko na kasi nalungkot siya, 7 years old siya noon. Wala na yung daddy niya. Sabi niya, wala daw siya kabarkada dito. So sabi niya, Mami, mabait itong isa rin nakuha namin. Sabi ko, paalam mo sa nanay niya at sa tatay niya, nandito na siya sa atin. Pumayag naman. Alam niyo ba noon? Kaya yun, lagi dito yan, lagi rin nandito sa amin kasama niya. Pupunta sa school. Naglalakad lang pala sila. Itong anak ko may baon 20, may tinapay pa. Itong batang ito, si Ivan, sasabi niya, sabi ko, pagtapos ng tanghalian, nila dito, kakain tanghalian, uwi ka ba sa inyo? Kumukuha ka ng baon? Wala po akong baon. Dala, sabi ko, na baon mo? Wala ho. Magkano baon mo sa isang araw? 5 piso. Pambili ng feeding. Sa hapon, ano baon mo? Wala po. Ito, abutan ko. Sa anak ko, 20, sa kanya 10. Hanggang hindi siya magalaw-gaw, kahit lalaki. So, dito na rin siya sa akin hanggang naka 8 years. Kailangan na nga, pinauli ko nagawa ng lola niya. Ganun, hanggang sa dumating yung time, na-depress tong babae ko kasi nung nalaman niyang ampun siya. Alam nyo na, yung istorya ng drama, totoo yung nangyari sa akin ng drama. Yung asawa ko, na kaya ako nakaparating dyan sa Radio Veritas gawa ng dinadialysis, na kidney failure, nanawagan din ako dyan. Kaya naranasan ko yun. Kaya sabi ko, pinangako ko, ako'y nakakaluwag. Mag-aabot ako sa Radio Veritas. Kasi andito ba kami, Sister? Actually, nakikinig po kami sa inyong pag-share po. Kami sa inyong sharing, Sister Josie. Kaya minsan, gusto nila akong share. Alam niyo, one thing naman, sa simbahan naman, nakakatuwa sa simbahan, ang pari namin ngayon is abogado siya. Hello, ito yung, teka, ito umakit yung apo ko may sakit Okay ka na? Hello, baby. Hello po, Radio Veritas. Ano siya yung minsan nga sabihin namin parang walang humili, meron kaming quiz bee. Kasi talagang gusto niya, sabi niya kasi sa amin as lector commentator, ayoko nang tatanungin kayo kasi shrine na tayo. Ayoko matanong kayo na bakit si Santa Maria Magdalena ganito, tapos ang sasagot niyo nakakatuwa kasi ang dami naming nalalaman. Ang tawag nga niya sa akin, alam niyo, may valedictorian. Ako daw kasi sagot ng sagot. Ikaw yung lagi nang si-share, Sister, no? Matagal na rin akong nakakaano sa charismatic kasi marami na rin ako natutunan. Tapos eto nga, yung pagbabasa-basa, talagang ginaguide niya kami. From Abraham to lahat, yung mga kung nasaan yung mga Efeso, kung saan, bakit ilang beses nag-travel si San Pablo. Talagang nakakatuwa siya, ang aming pare. Ngayon, di ba, anong kaistahan ni Padre Pio? Yes po, Sister. Tinatanong niya, bakit siya naka-brown? Di ba? Bakit siya naka-brown? Di sabi namin kasi because of his order, Franciscan order. Bakit ang kamay niya parang magsusuntukan, manununtok? Di ba nakagwante siya kasi nga, di ba, sa mga sugat niya. Gusto niya yung ganun. Very active ka rin na, Sister, sa sa pagbibigay din po ng or pagbabahagi po ng mga kasagutan. Inaan mo na. Ayan, habang may tumatawag po kay Sister, magtutuloy-tuloy po ang ating programa. Sa pagbabalik po yan. At bali po tayo nagbabalik sa ating programang Kapanalig R. Ako po inyong Kapanalig Goy Lopez, ang kumpare nyo sa Balat ng Radyo. Lingkod kami. Magandang hapon pa sa mga nakatutok sa kanitang mga bigla
sa DZRV8 at Kapanalig Community Facebook page. Ayan. Kamusta Ate Camille? Okay pa naman, pare ko. Medyo nagpupunas ako ng luha dito dahil ako naman talaga ay na-touch sa kwento, no? Na isinare sa ni Sister Josephine. Sigurado may mga kapanalig na talaga namang nakaka-relate sa kwento ni Sister. Pero bago yan, pare ko, imbitahan muna natin ating mga kapanalig na nais maging bahagi ng ating listening, learning, and loving kapanalig community. So, eto na nga mga kapanalig, no, bago natin balikan si Sister Josephine at magtanong sa kanya, paano nga ba maging isang kapanalig member sa mga bagong bukas pa lang po o hindi pa po miyembro ng kapanalig community? Napakadali lang po niyan, mag-text lamang po ng Yes Kapanalig, i-text ang full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact numbers. Isa nyo lang po sa Smart Network 0998-588-3660. Ulitin ko po, kapanalig, 0998-588-3660. Sa Globe Network 0917-621-1902. Ayan po Ayan, yan po ang ating mechanics at details kung paano maging isang bahagi po ng ating community. At gusto ko lang po ituloy, no, Ate Camille, iniimbitahan din po namin kayo mga kapanalig sa ating Kapanalig Day. October 7, 2023, Saturday po yan, magkakaroon po tayo ng spiritual talk at mga activities, raffle at mga pag-games po para sa inyo mga kapanalig. Ayan, magtungo lang po kayo rito sa ating istasyon o sa ating himpilan 162 West Avenue, corner EDSA, Quezon City. October 7, October 7, Saturday, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At kung kayo naman po ay malayo, live naman po tayong mapanood sa DZRV Facebook page at Facebook page ng Kapanalig Community. Search lang po ang ating mga Facebook page, DZRV 846 at Kapanalig Community Facebook page. Ayan. At pare ko, pwede na ba nating balikan si Sister Josephine? Wait lang, may hahabol lang pala ako ng mga kapanalig sa mga nagtatanong po. Opo, sa mga nagtatanong kung paano po makapagbigay ng pledge of support, maaari niyo pong ibigay or isend sa ating GCash account. Pwede niyo pong scan kung kayo po ay nakatutok sa ating monitor. At kung kayo naman po ay nakikinig, mag-text lamang po sa mobile number. Save niyo po ang 0998-588-3660. Account name po niyan ay Apple and Estrella. Yan, si Ma'am Apple po ang naka-register po na pangalan po diyan. Hello po kay Ma'am Apple, ang ating department head po ng Kapanalig. Yan po, nasa screen din po ang ating mga bank details. At sa mga kapanalig po na makapagbibigay ng pledge of support na 846, kayo po ay makareceive ng prayer pillow ng San Roque, Our Lady of Veritas, or Saint Benedict and Divine Mercy. At kung kayo naman po mga kapanalig ay makapag-pledge ng 1,000 pesos, kayo po ay makakatanggap ng Saint Benedict Holy Cross. Ayan, ito po ay 8.5 inches. At sa magbibigay naman po ng pledge of support na 1,100, kayo po ay makareceive ng Saint Benedict Holy Cross. Ayan, ito, ang sukat po nito ay merong 14.5 inches at meron po siyang additional freebies, rosary bracelet. Ayan. Kaya naman mga kapanalig, magbigay na po ng pledge of support para ito po ay tulong po sa ating foundation po sa Radio Veritas Foundation. Okay, Ate Camille. Ayan, nakatulong na sila pare ko. Ay talaga namang magkakaroon ng kaabang-abang na freebie item. Yes, amen. Okay, balikan na natin si Sister Josephine. Sister Josephine? Sister, meron lang akong additional na katanungan, no? Paano hello po, Sister? Yes. Ayan po. Sister, may tanong lang po ako, no? Ano po ang inyong mensahe sa mga kapanalig na nais pong mabiyayaan ng anak or nais pong mag-adapt ng anak? Ano lang, una, dasal. Kung para sa kanila yung yung batang yun. Pero kasi kung talagang we go on legal way, maraming proseso talaga. Kasi kailangan dumaan sa DSWD. Dinanas din namin yan sa Saudi kasi kahit sa Saudi may tinatapon na bata.
Ilan yung batang naalagaan namin doon. So, kailangan proseso din. Nagkataon lang yun sa akin na talagang iniwan na yung iba, at saka yung iba talagang malalaki na, may 5 taon, tsaka 7 taon, yung 2 napunta sa akin. Yung gusto naman magkaanak kasi kumain ng ayos. Alam nyo, Brad, teka muna, Brad Coy, nakita na tayo ng personal At po, dito po sa station po? Na ako na nakapunta, parang 3 times na ako nakasimba dyan. Nagpunta ako minsan. Parang yung huli kong punta, yung kumuha ako ng premyo ko. Nanalo po kayo. Nakapanalo ako ng raffle after ng pandemic. Okay. So, maibalik natin yung mga bata ngayon, hindi, yung mga working na, may mga boyfriend, may mga ayan, medyo nawala ng mga tawag na polycystic ovary, yung PCOS na tinatawag. Nagkakaroon na ng hormonal changes, hormonal balance. Hindi sila agad ang dami ngayong cases na kailangan diabetic na bata pa, kaya may mga cause din na hindi nagkakaanak, pati yung pero pa yung minsan yung hereditary. Kami, ako na-trace ko na maigi na lang din, hindi ako nagkaroon ng sariling anak kasi kung hindi, yung habang nagdadialysis ang asawa ko, kailangan mag-undergo din ng mga proseso para matingnan yung kidneys kung okay. Kasi lumabas na sa bawat mga pinsan niya, meron sa bawat pamilya na dinadialysis. Maswerte lang yung asawa ko kasi naka 5 years siya. Kundi lang inatake siya talaga. Nag-totally brain dead siya. Kaya yun ang ikinamatay niya. Hindi yun dialysis. Sister Josephine, meron lang ingat sa pagkain ngayon. Sister Josephine, meron lang may katanungan lang ako. Ano po yung nag-udyok po sa inyo para tulungan po yung mga bata na i-adapt? Hindi ko alam parang hindi ko rin alam, yung heart ko parang nasa kanila. Kung maari nga lang yung meron din namang matanda akong in-adapt noon, inuuwi ko dito sa bahay, pinapaliguan ko, pinapakain ko. Mahilig lang po talaga kayo tumulong, Sister Josephine. Laging nagsisimba. Laging nagsisimba, tapos mapanghis siya nilalayuan siya ng mga tao. Yung mga tao, alam mo naman, kahit nasa taga-simbahan. Pag naamoy nila sa simbahan, ako, may madin nyo, may mga sasabi. Ang nangyari lang sa kanya, mayroon siya kasi yung maliit na bahay. Pag uwi niya, yung nagkaroon ng habagat, nagkaroon siya ng leptospirosis. Yun, doon nalaman ng barangay nila doon, hindi sa barangay namin, hindi taga-barangay namin. Mas malapit siya sa simbahan ng barangay. Doon siya nadala siya sa home for the aged. So ngayon, ewan ko ba, may ako sa mga bata, kaya kung pwede ko lang ampunin yung ibang dyan gusto nga nila sabi sa amin minsan, Ninang, ampunin nyo na ako. At sagana din ako sa mga inaanak, sa mga ganyan. Mahilig po talaga kayong tumulong sa kapwa na sister? Siguro ganun nga. Parang ganun, oo, ganun na. Ayan na. Kaya, Sister Josephine, meron po ba kayong mensahe or huling mensahe po sa ating mga kapanalig listener po para or bago po tayo mag-end ng program? Ito lang po ang masasabi ko, remain humble. At saka share your blessing. Yun lang, siguro ganun lang ako Hindi tsaka sa panahon ngayon, iba na. Hati-hati, ako naman kahit papano nakakapag-enjoy. Hindi lang talaga ako ma-post sa mga
sa Facebook. Ako din tumatakas. Tumatakas din ako. Kasi nga, nung buhay pa ang parents ko, pag nagpupunta ako sa Valenzuela, sabihin sa akin, anak, bakit ba pag nandito, katulog ka ng tulog? Sabi ko, Nay, kasi dito lang ako nakakatulog ng talagang at peace. Pag nandito ako sa Kawit, hindi naman sa pag-ano, matutulog na ako minsan, may kakatok pa. So, ganun lang siguro. Kailangan, pag may kumatok, entertain mo muna. Ayan. Mayroong kailangan, ganun. Ayan, Sister Josephine. Lagi lang tsaka prayers. Opo. Amen. Yan ang pinaka-importante sa lahat, ang panalangin. Salamat sa inyo. Hindi ko akalain to, ha. Maraming salamat din po, Sister Josephine, ha. Yan. Yes, Ate Camille. Maraming salamat din sa inyo sa Opo, ayan. Kami, Opo. Medyo nag-aano na po yung... beautiful. Okay. Ayan, Sister Josephine, maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon na makasama ka po namin dito live via Zoom at sa pagbabahagi po ng inyong kwento sa ating programa. Ate Camille, meron ka bang gustong sabihin pa or batiin bago mag-end ang ating programa? Mga kapanalig na nakasama natin ngayong hapon sa loob ng isang oras. At muli ay samahan niyo po kami next week. Ayan, kita-kits po tayo mga kapanaligan. Salamat po kay Sister Josephine Nazaire. And pinag-usapan po natin pagmamalasakit sa kapwa. At muli po kami po magpapaalam ng mga kapanalig. Ito na nga, sa anumang pagsubok ang kinahalap mo, Hinga lang ng malalim at sabihin, every gising is a blessing. Sumayin niyo po ang katotohanan.